Hello po guys. Ah, Season 21 po, continuation po ng What is Written Truly Happen. Bali part 9 na po to guys, part 9. Baka malito ako. So guys, sinabi ko po dun sa part 8 yung dagdag ko lang po ng konti. Yung meekness po, para pong pala yun, yung madaling sumunod, easily impose, gentle, parang ganun. Parang maamo siya, parang kahit siya, parang pinagtatawanan, tinitiis niya, parang ganun, mahaba yung endurance niya, parang ganun yung ganitong klaseng tao. So parang ini-imply po ng ating creator dun sa beatitudes niya, yung mga may meekness, yung mga maamo, madaling sumunod, hindi na nagtatanim ng galit, parang for the sake of peaceful surrounding, susunod na lang siya. Yun po yung isa sa magiging karapat-dapat na makarating sa Kingdom of Heaven. So yan po, dinagdag ko lang po guys. So nasabi ko na rin po yung merciful. Dapat po lagi tayo nagpa-practice ng pagiging mercy. Kasi kapag ka po tayo masyadong resentful, revengeful, yung parang binibigyan daan natin lagi yung wrath natin, yung galit natin, yung poot natin, mawawalan po tayo ng karapatang makarating sa Kingdom of Heaven. Dapat po talagang lagi tayong magpa-practice ng pagiging merciful. So, yan po yung pang-5. Pang-6 po, part 9 na po to ng season 21, What is Written Truly Happen. Baka makalimutan ko. Part 9. Thank you po talaga guys sa lahat-lahat po ng dadaanan ng mga content ko na to. Pagtiyagaan nyo po sana umpisahan mula part 1 hanggang final part. Bali, iduduktong ko rin po dito guys yung mga karakteristik po o facts po ng tungkol talaga sa hell. Kung makakaya ko pong idadagdag ko pa po dito sa content ko na to sa season 21. Thank you so much po talaga. God bless us all po. To God be the glory po talaga. Pagtibayin po natin talaga yung faith na pinangahawakan natin sa ating Creator at sa kanyang bigatin Son. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung plano nyo pong pusuan guys, tapusin nyo po muna sana. Pagtiyagaan nyo na pong tapusin. Si God po ang gino-glorified nating lahat. Maraming salamat po. Pakaingatan po natin ang puso natin kasi ang puso po natin ay pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan at kasamaan na magiging daan po kung paano tayo bibigyan ng verdict pagdating po ng final day, ng final judgment ng ating Panginoon. Amen to that guys. Amen. Thank you so much po talaga. So ang pang-6 po na magiging na karakteristik ng isang tao, ng isang human being na magkakaroon talaga ng rights para makapasok po siya sa Kingdom of Heaven ay ang pagkakaroon ng purity of heart. So talagang kailangan po talaga isasaalang-alang natin na maging malinis ang ating puso. Iwasan na po natin palagi guys yung kasi nandun na po talaga tayo sa last generation ng humanity. Tinatakbo na po talaga natin yung papalapit na climax ng Great Tribulation. And after the Tribulation po, sa Great Tribulation po guys, nagligtas na po dyan ng ating Creator. Correct me if I'm wrong. Kasi naitago na po ng Panginoon yung mga taong chosen. Kasi tatapusin muna yung tribulation, tapos po maghahari na po ng 1,000 years. Yan po yung pagkakasunod-sunod. Nahakbang na po natin yung tribulation, tumatakbo na po tong generation natin sa tribulation. Papalapit na po tayo ng papalapit sa climax. Yan po ay facts. Kahit po i-research pa natin yan ng sabay-sabay guys. Magpatuloy-tuloy po tayo maging vigilant. Maging aware po tayo, maging beware po tayo lagi, maging steadfast po tayo sa faith natin. Kasi yan po ay natin, weapon po natin yan guys. 100% po weapon po natin yung faith natin, tsaka yung pagmamahal natin sa ating Creator. Magpasakop na po tayo sa mga motivation na ating Creator guys. Habang malakas pa po tayo, habang malinaw pa po ang isip natin, habang kaya pa po nating piliin yung tama at mabuti. Wag na po nating hintayin magkasakit tayo ng malubha, magkaroon tayo ng mga predicament situation sa buhay natin. Yan po'y napakamahalaga talaga guys. Wag na po nating hintayin malagay tayo sa alanganin at sa mapanganib na sitwasyon ng ating buhay. Amen.
So, yan po yung pang-anim, purity of heart. Linisin po natin in as much as possible sa abot ng ating lakas at kakayahan na itapo na po natin yung vengeance, yung wrath, yung anger, yung jealousy. Itapo na po natin yan, alisin po natin yan sa puso natin para maging pure ang mga intention natin, ang mga motivation natin. So guys, ang pampito po, maging peacemaker po tayo. Yan po yung sinasabi din sa Beatitudes. Lahat po itong tinatawid kong karakteristik ng isang human being. Yan po yung binanggit ng ating ng bigatin sa kanyang Beatitudes. Yung Beatitudes po guys, maitawid ko lang po, nasa Matthew 5 verse 3 to 10. Yan po natin makikita yan. Pasadaan po natin yan guys ng sabay-sabay. So, yung peacemaker po pang pito, kailangan po, halimbawa po meron tayong narinig na masamang komento ng isang kamag-anak natin. Tapos yung isang kamag-anak natin, makakausap naman natin. Huwag na po nating itawid na mauupen pa yung isang tao sa sinabi ng isang tao. Maging peacemaker po tayo. Kasi nakikita po ng Panginoon yung motivation natin eh. Halimbawa, minumura yung taong to habang kausap ka, wala yung taong yun nakatalikod. Tapos bigla mo ding nakausap yung topic nyo ng taong yun. Ibahin mo na lang po yung kwento, maging peacemaker po tayo. Kasi mas gusto po ng Panginoon na pinapapayapa natin ang mga tao sa paligid natin. Relatives man natin yan o kaibigan o kapwa-tao. Kahit sinong kapwa-tao natin. Kasi ang unang-unang kapwa-tao po talaga natin ay ang ating pamilya. So, sana po talaga guys nakakapagtawid ako sa inyo ng mga maliliit na motivation na talagang magbibigay pa po ng liwanag at ilaw para mas mapalapit pa tayo, mas lumalim pa ang pagmamahal at pagkilala natin sa Word of God, sa ating Creator. So, susunod po, enduring persecution. Mahalaga po itong pangwalo. Yung kaya po nating magtiis talaga guys na kahit ipe-persecute na tayo, kahit tutuligsain na tayo, sasaktan na tayo, sa pagtatawid natin ng pagiging isang Kristiyano, ang gino-glorified naman po natin ang ating Creator. Pagtiisan po natin, tatagan po natin yung endurance natin. Kasi ang Panginoon po magbibigay ng reward sa atin in the long run. For the sake of equity po, for the sake of katuwiran ng ating Panginoon, for the sake of batas ng kung ano talaga yung tama, kung ano yung righteous, itiisin po natin guys yung persecution. Magpakatibay po tayo. Kasi sabi nga po ng ating Panginoon tinalo ko ang sanlibutan, kaya dapat talunin nyo din, magpakatatag din kayo. Yan po yung mga katagang iniwan ng ating Creator sa kanyang mga apostol, pati po kay Paul, nakahuli-hulihan niyang pinili na labas sa Israel, sa mga Gentiles. So guys, sana po talaga nakakapagtawid ako sa inyo. Papasadahan nyo po yung yung Matthew 19 verse 14, idiretso nyo po. Tapos sabi pa po ng ating Creator, dun po sa John 14 verse 6, maging mga bata daw po tayo. Kasi ang bata po, musmus po siya sa kasalanan. Inosente po siya, wala po siyang malis, wala pong masamang tinapay sa bata. So, pilitin po nating magpakabata sa kasalanan, sa paggawa ng kasalanan. Ibig sabihin, musmus tayo, pure tayo, ibig sabihin, innocence tayo sa paggawa ng kasamaan, ng kalikuan. Kasi kalulugudan po tayo ng Panginoon kapag pinapractice natin yung pagiging innocence natin sa mga transgression na sisira sa pagiging isang tao natin. Kasi napakalalim po talaga na magiging isang magpapakatao ka Yan po ang tinitingnan ng ating Panginoon, yung kung papracticein natin yung equity, yung kamusmusan natin, yung talagang aasam-asamay natin na lagi tayong nandun sa righteousness, hindi tayo sa segue. So guys, thank you so much po. Yan po yung mga importanteng yan po yung mga importanteng karakteristik ng isang human being na talagang magkakaroon siya ng rights na makapasok siya sa kingdom of heaven. Naku guys, thank you so much po talaga. Isa na lang po guys, parang POV ko na lang po, tapos na po tong season na to. Susundan ko na lang po ng panibagong season. Thank you so much po talaga sa lahat ng magtatapos ng content ko. God bless us all po, and to God be the glory po. Ingat po tayo palagi.